Okay mga katekno, ito na naman tayo, Samsung inverter, 2 doors. So sinaksak na natin kasi dinipros na nila to kasi umiingay daw. So yun, gumagana naman yung compressor, umiinit naman yung tubo, ayan, yung discharge line. And then punta tayo dito sa loob. Kasi pag ganitong umiingay na mga katekno, maaari hindi na siya nagde-defrost, sira yung defrost sensor o kaya yung heater. So chinek natin yung loob. Ayan, gumagana naman yung fan blower niya. So yung ingay na yon, pag nababangga na yung yelo nung fan blade, kasi hindi na siya nagde-defrost, yun, maaaring sira niyan, defrost sensor o kaya heater post. So ang chinek natin dito is yung, ayan, yung defrost sensor na yun, yung kulay wire, kulay yellow yung wire, makikita nyo. Salpak natin sa tester. Dapat may mariread tayo dyang 3 kilo ohms pataas, no, hanggang 5, pero ang nare-reading na natin is 1.16. so ibig sabihin bagsak na yan mga katek, sobrang baba. So papalitan natin yan. Ayan, nakikita nyo 1.16 lang dapat. So mga katek, may pampalit tayo dito, defrost sensor. Ayan, lagi tayo may dala nyan. Kung makikita nyo 4.01, no? Pasok na pasok yan kasi 5K yan eh. Yung nare-reading kasi natin doon, ano na lang 1 kilo ohms na lang. So, papalitan natin yun. So, papalitan natin. Ito yung dala natin haba. Bago yan, lagi tayo may dala yan. So, ito yung nakatek na, ito yung pinalitan natin. Defrost sensor nung Samsung na to. Kalang salpa ko muna yun. Maandar naman yung fan eh. Nakikita nyo, nag-yellow naman siya, no? Salpak muna natin to. Alam nga. Para hindi sasabit to sa fan eh pag hindi natin to inayos, pagkakasalpak. Yan. Yan, mas maganda yung nandyan siya. Yan. Okay, naibalik na natin yung pinalit natin. Ayan. Okay, sasarado natin. Obserbahan natin syempre yung lamig. Hindi natin yan basta-basta pwede iban na. Kasi ano to pag sira kasi yung defrost sensor nyo mga katek, o yung heater, dalawa kasi yan. Papaliwanag ko pala. Pag sira itong defrost sensor, tapos sira yung heater nyo, mamumuwi yung yelo dito, babangga dito sa fan, mag-iingay, no? Yun yung nagkakos ng ingay. So kailangan parehas walang problema yan, no? Tapos pagka namuna ng yelo dito, mabablock na tong butas dito pababa. Yan. Ayun yung nagbibigay ng lamig papunta dun sa may fridge sa may baba, sa chiller. So confirm tayo na ito talaga sira. Mali. Yan. Yan. Ito dapat kalahati lang lagi. Tapos ito papakita ko sa inyo. Tester natin. Sundot natin. Kasi dapat dito mga pasok na value na ito 3 pataas, no? 3 pataas kilo ohms. Natin. Ang tagahawak. Okay. So ayan, no? Nare-read natin 1.11 kilo ohms. So laglag na siya, no? Hindi na talaga magde-defrost pagka ganito mga katek. So ito lang yung pinalitan natin. So obserbahan natin siya within 20 minutes. Pagka wala naging problema, batsi na tayo. Dito tayo sa may Guagua, Pampanga natin. Yun lang mga katekno, yun lang yung pinalitan talaga natin. Honest naman tayo sa customer. Kasi pagka hindi kasi nag-defrost yan, malaking epekto yung mga katek. Unang-una nga mamumuo yung yelo doon. And then pag namuo yung yelo, mababangga yung fan blade ng fan blower. Tapos mawawala lamig dito sa baba, sa chiller. And then ayun na, may tendency pang masira yung fan blade nyo, fan motor. May tendency masira rin yung compressor ninyo kasi takbo siya ng takbo, kasi nga hindi na siya nagde-defrost.
So pagka ganun mga katek, tawag na kayo ng mga technician, ano, mga minamahal nating taga-subaybay. Yan. Mega shoutout sa Superbike Center dyan sa may Apalit branch, no? Sa pag-aasikaso ng mga papeles ng motor natin. Sa wakas na sa atin na yung duplicate ng susi, ng ORCR, yun. Maraming salamat. So yun, okay na to mga katekno. Yun lang talaga naging problema na ito. Eto lang, Pro sensor lang, no. Huwag kayong bibili ng ano nito mga katek, ng hindi parehas ng brand para mas makasure kayo. May mga nabibili man ito sa online pero hindi tayo sureball doon, no. Kumbaga kung gusto niyo magpalit nito DIY, sa mga technician na lang kayo bumili para siguradong may warranty kayo. Lang nasa natin.